protection and preservation. Parang freeze order na rin po ito, ma'am, na wag at hindi pwedeng galawin ng taga KOJC ang mga properties na ina-allege na ito ay konektado kay Pastor Kibuloy without even proving it na yun ay kay Pastor. Kasi sigurado tayo, ma'am, ni isang upuan o ni isang martilyo o ni isang pintuan sa KOJC na mga properties, walang pong pangalan dyan ni Pastor Kibuloy na sa kanya yun. Yeah. So, ginamit talaga ito para busisiin at iparamdam sa KOJC at sa mga kagaya po nila ng Kingdom of Jesus Christ at mga kapanalig ni Pastor Kibuloy at ng SMNI na hindi namin kayo tatatanan kung hindi kayo luluhod at iiwan nyo ang mga Duterte, tatalikuran nyo ang kanilang grupo at kayo ay maninikluhod at mag-cooperate sa amin. Sa meaning sa Yan po, no? Maliwanag na maliwanag. Eleksyon. May relasyon, no? Kumbaga, yung pattern, may pattern po, no? May kaugnayan sa darating na eleksyon ang ginagawa nilang ito. Kasi ang laki ng boto ng KOJC sa totoo lang. Yan yung solid talaga para sa Davao at sa Duterte. Yang Davao na yan, solid yan. Lahat, buong Mindanao, solid yan sa Duterte. Yan ngayon ang gusto nilang sirain. Ang mga bumoboto kay Duterte. Grabe, di ba? Mga kababayan at mga kapadspress, ating pong nabalitaan at nalaman na ang kinin ng mga mandarambong ng gobyernong ito ang properties ng KOJC. Talagang kapag may nakitang butas, ang gobyernong ito ay nanakawin at hahablutin talaga para lang may makulimbat. Abay, hindi lang pera ng taong bayan ang ninanakaw eh. Pati rin ang properties ng iba. Tulad ng compound ng KOJC. Aba, sa ganda at nakakabighaning ganda ng compound ng KOJC, talagang gusto ring sakmalin ng kamag-anak ni Lolong Nabuhaya ang compound ng KOJC. Sa totoo lang. Sabagay, ang laki-laki na nga at ninanakaw na nila sa pera ng taong bayan mahigit 1.9 trillion, hindi pa nabusog sa trillion na ninakaw, pati ibang pag-aari ng ibang lugar, ng ibang tao, ng mga private properties, o yung mga hindi nila sa gobyerno. Kumbaga, ibang taong mga ito, gusto pang nakawin. Kaya hoy mga buhaya, religious group itong nagmamay-ari ng gusto ninyong nakawin. Saka, ginagawa ninyong sangkalan na kesyo may human trafficking na nangyayari sa loob? Ganun ba? Nakakagalit na imbis na mag-isip-isip ng solusyon sa lumalalang oil crisis, pambabastos sa religious group ang inaatupag ninyo. Grabe. Kaya ito po, no, bago po natin panoorin, I welcome po muna sa aking channel. Ito at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Padspress TV. Kaya panoorin po natin ang bidyong ito. Bawat isa sa kanila ang owner ng mga properties na ito. Hindi naman si Pastor, di ba? Tama. So, itong sila Bongbong Marcos, no? Depende talaga kung papayag tayo kasi winawasak niya talaga ang bansa left and right. Pero yung Tama. property na yan, kapag ginalaw niya yan at wala tayong ginawa, ang ibig sabihin papayag tayo kapag kayong kinuha na yung tricycle natin na maliit, di ba? In other words, magkakadikit ang mga bituka natin. May titulo. Yung properties niya, kumpleto na naman sa requirements. Ginagaya niya sa ama niya dati, di ba? Na kumukuha ng ibang properties noon sa pamamagitan ng martial law. Di ba? Kaya hindi makaporma yung mga dating mga negosyante noon Ginagaya niya ngayon sa tatay niya. Grabe, di ba? Dito at dapat ipaglaban ito. No? I agree. Yung punto de vista ni Manorin ay sususugan ko at tudugtungan. Ang sequestration po ay dumadaan yan sa proseso. Una, si pastor ay wala pang conviction. Pangalawa,
mayroon pong doktrina at prinsipyo sa Tama. batas. No person shall be deprived of life, liberty, and property Eric, without the due process Tama. of law. Yes, ma'am. you have to backtrack a bit that Pastor was already, those cases were already dismissed. Mhm. Pero binuhay under Marcos, the Marcos administration, for no Tama. other reason than Tama. because Kasi nga yung sa Amerika nga 'di ba? Kung sa kaso niya sa Amerika na pinagbibintangan siya at pinagdidiinan ni Risa Hontiveros, dininig pa sa kaso sa sa Senado. Ano nangyari, 'di ba? Nabalitaan natin, dismiss sa Amerika yung kaso ni Kibuloy na pinagpipilitan nila noon. Pastor is a friend of the Dutertes. Agree. And now Alam na natin talagang But in reality, Pastor is an honorable man, has been proven by courts and by people like us who are not members of the KOJC, but we know him. No? Yes, agree to that, ma'am. No? Ito yung mga kaso na minaniobra, no? Na-dismiss na ito sa Davao Regional Prosecution, sa Davao City, at sa Davao Regional Prosecutor Service. Ngunit binuhay ito nung panahon na nanindigan po si Pastor Kibuloy at ang buong ministro ng Kingdom of Jesus Christ upang ipagtanggol ang katotohanan laban sa pang-aabuso, pagnanakaw, at mga pangungurakot na hindi na maitatanggi. Sa unang taon pa lang ni Marcos ay sumambulat na po ito. And then binigyan pa ni Pastor Kibuloy at ng taga-KOGC ng opportunity. Kasi ang nasa likod ng lahat ng yan na kumakalaban kay Kibuloy ay yung mga taong makakaliwa sa totoo lang. Para makapagpaliwanag si Pangulong Duterte sa isang programa na tinatawag po na Gikan sa Masa para sa Masa. Talagang tinamaan po ang gobyerno ni Marcos at nila Romualdez ng pagsisiwalat ni Pangulong Duterte ng katotohanan, and people started to embrace itong truth and reality presented by former President Duterte at nila Pastor Kibuloy. Kaya tinarget una si Pastor Kibuloy, ang Tama. SMNI at ang KOJC. Yung binabanggit ni Ma'am Noreen, delikado po yun, ha? Inuuna nila yung mga sumikat noon, yung nagpapanalo kay Pangulong Duterte. Yan yung mga inuna nila. Pero sa palagay nila, ubra sila. Sikat na ang Duterte ah. Ngayon, titirahin nyo yung mga nakapaligid kay Duterte. Wala na yan. Dahil kilala na ng mga tao na mababait ang Duterte at kilala naman ng mga tao na kurakot, master kurakot ang mga Marcos. Ay hindi na po ito ordinaryong attempt na patahimikin lang si Pastor Kibuloy at ang mga leader at ministro ng Kingdom of Jesus Christ. Pati po ang pinaghirapan at pinagsakripisyuhan nila na mga properties ng kanilang religious organization, ng kanilang ministry, ay tinarget na rin po ngayon na bawiin in the guise na ito ay dapat ma-preserve. Ito daw ay ginagamit allegedly dito sa nag-iisang nagrereklamo tungkol paano naging trafficking, isang tao lang nagrereklamo. At Oo. paano May na-involve ang tanong ako. buong organization? Ma'am? Eric, may tanong ako. You were na interrupted you. Baka bayaran yung bayaran yung nagrereklamong yun. Binayaran yun. Para lang mapursigi. Yung tutusi kung yung kay Madriaga nga 'Di ba? Yung kredibilidad nung taong kumbaga believed voice na taong 'yan Meron bang sustansya ba, 'di ba? Wala, 'di ba? Malamang at sa malamang yung nag-iisang binanggit ni KR Celis na yun, talagang bayaran yun, sigurado ko. talking about yung tamang proseso sa pag-sequester. So basically, ang sinasabi mo, yung first step kasi, that you said dapat may korte. Yun. Correct. Yung nabanggit ni Mama Badoya, yung sequester, 'di ba? Yung panahon ng ama ni Pangulong Marcos Jr. ngayon na si Junior ay ni Marcos Sr. ay mahilig mag-sequester ng mga properties ng ibang malalaking kumpanya. Ganun ngayon ang ginagawa niya. Dahil kumbaga, yun yung masama, yun yung hindi dapat na mangyari, na mamanahin niya sa tatay niya. Grabe. Yeah, okay, So, so tama, ma'am. At dapat, ito ay proven as connected to the conviction of a criminal offense being alleged against you. I Na see. ito ay ginawa. Oo. Pangalawa, Pastor nagpalabas has ka not agad. been convicted. Opo. Nagpalabas kasi ma'am ng maaga pa ng asset protection and preservation. Parang freeze order na rin po ito, ma'am, na wag at hindi pwedeng galawin ng taga KOGC
ang mga properties na ina-allege na ito ay konektado kay Pastor Kibuloy without even proving it na yun ay kay Pastor. Kaya kasi sigurado tayo, ma'am, ni isang upuan o ni isang martilyo o ni isang pintuan sa KOGC na mga properties, walang pong pangalan dyan ni Pastor Kibuloy na sa kanya yun. Yeah. So, ginamit talaga ito para busisiin at iparamdam sa KOGC at sa mga kagaya po nila ng Kingdom of Jesus Christ at mga kapanalig ni Pastor Kibuloy at ng SMNI na hindi namin kayo tatatanan kung hindi kayo luluhod at iiwan nyo ang mga Duterte, tatalikuran nyo ang kanilang grupo at kayo ay maninikluhod at mag-cooperate sa amin. Sa meaning sa Yan po, no? Maliwanag na maliwanag. Eleksyon. May relasyon, no? Kumbaga, may pattern po, no? May kaugnayan sa darating na eleksyon ang ginagawa nilang ito. Kasi ang laki ng boto ng KOJC sa totoo lang. Yan yung solid talaga para sa Davao at sa Duterte. Yang Davao na yan, solid yan. Lahat, buong Mindanao, solid yan sa Duterte. Yan ngayon ang gusto nilang sirain. Ang mga bumoboto kay Duterte. Grabe, di ba? gobyerno ni Marcos at Romualdez, ma'am, napaka-abusado itong ginawa ng Makati Regional Trial Court at pati itong Pasig Regional Trial Court. Nagamit na rin. Sapagkat they are Walang using hiya. the court right now at alam natin, ma'am, may influence operation yan. May sa likod po nito. We do not Oo, want tama. to be so skeptical about the integrity of the court, but we cannot help na magdududa tayo bakit si Pastor Kibuloy ang pinalabasan at ang KOGC nitong Asset Protection Preservation Order similar to a total freeze order at bakit ipa-inspect pa? Bubusisiin nila ang lahat ng mga allegedly properties connected to Pastor Kibuloy, Ma'am Noreen. Eh bakit hindi si Martin Romualdez? Bakit hindi si Marcos ang inuna? Bakit hindi si Stella Kimbo? Bakit hindi itong mga Yung mga gang number of, 6 Mga and plus kurakot. 4 at mga contractors na dapat ay binabawian at kinukumpiska ang kanilang mga ninakaw na kayamanan. Bakit si Pastor Kibuloy at ang KOJC? Bakit sila Pulong Duterte? At bakit pati si Sara Duterte ay gustong busisiin at labagin ang Bank Secrecy Law, di bali ng labagin ang batas? Ma'am, pinuntuhan mo ng tama. Ito ay isang napakalubha na uri ng duwag na forma ng martial law, pero tarantado at demonyo ang epekto. Duwag dahil hindi nagdideklara, dahil alam niyang mali. Alam ni Marcos hindi makakalusot ito. Pero iniikutan ng batas, binubutas ang batas upang gamitin ang mga instrumento similar to martial law the way they're attacking right now itong KOGC, si Pastor Kibuloy, and other similar individuals and organizations connected to the Duterte political camp, Ma'am Noreen. So ito yung what has become very, very clear from the get-go ng Marcos administration. Dinuduraan nila yung saligang batas natin. Yun. So, napakadelikado nun. Very, very dangerous. Dinuduraan na, binababoy pa. Hindi lang batas. Binababoy nila ang taong bayan. At binababoy nila ang Pilipinas. At unang-una, pinahihina nila ang Pilipinas sa pamamagitan ng ekonomiya. Kaya nga, yung sila nagpapayaman. Gusto nila lumuhod ang taong bayan sa kanila. Kaya ang sistema nito, kailangan iboto sila sa susunod na eleksyon. Kung sino man ang endorse ng gobyernong ito. Talagang pera-pera din ang palalabasin nitong mga to. Nakahold yung hindi nila mailabas-labas yung pera. Dahil sa impeachment. Magpalalabas na naman sila ng pera para sa mga impeachment na boboto para laban sa impeachment, di ba? Yung mga kongreso, hindi nila mailabas-labas para nga naman may pondo. Nailabas nila yung pera sa ayuda para sa mga driver. Yan na naman po ang mali na ginagawa nila ngayon. Na. Kasi ibig sabihin nun, sila na yung batas. Ayun, di ba yun na nakita natin? Pero mo, executive, tapos nagsama-sama pati legislative. Sila pa ang batas. Sila ang bumubutas sa mga batas. Nagiging judge, yung trabaho ng mga judge sila nang umaagaw. Diba? Sa mga Supreme Court. Yan ang maliwanag na ginagawa nila. Sa impeachment nga nag-aaktong mga judges na sila Dahil sa mini trial na yan. Talagang legislative sila, pero ginagawa nila, nagta-trial. Wala ang trial na sa Senado at pwede rin maging sa Korte Suprema, di ba? Yan lang, legislative Legislative ang kongreso, dapat hindi nila ginagawa yan. Labag sa batas yang ginagawa nila. The fact that PRRD is in The Hague.
Mm. without facing the local courts, without having been given an arrest warrant, no? Ibig sabihin nun talaga, itong ginagawa ni Marcos sa Pilipinas, wasak na wasak kasi ang isang bansa, no, ang isang pag-define ng nationhood, a strong judicial system, a Correct. strong body of laws. Ang ginawa niya, itong alangyang to, no, talagang kinuha niya tayo, Talagang dinala ano, niya no? tayo sa putik. All these decades that we've been building up Talagang our wala nang judicial masabi system, talaga. not just by one person, but an entire nation. Halos lahat ng mga dapat mong sabihin na talagang yung mga words na sasabihin ni Badoy lahat-lahat mukhang nasabi niya na Talagang meron pa siyang gustong sabihin na tila yung mga bad words na pwedeng ibato dito kay Da Junior di ba? Iniisip niya pa Talagang pwedeng naman talagang kung karumal-dumal yung salita Dapat lang na ibato sa kanya yun. No, na talagang gusto natin malakas ang ating judicial system, na it was so imperfect from the start, and yet now you really wish for it kasi even though it was imperfect, at least may batas, may nahihiya, no, nahihiya, lalo na yung mga opisyal natatakot kasi syempre public officer ka, natural ikaw yung susunod sa batas, pero ngayon sobrang kabaliktaran ng mga nangyayari ngayon. So alam mo, I want to speak out for the members of KOJC because I've come to know them. Mm. Hindi yan property ni pastor. Property yan ng bawat miyembro ng Miyembro, KOJC na Tama. pinaghirapan niyan. Yung Nag-ambag-ambag bawat- sila dyan. sobrang kabaliktaran Sobrang kabaliktaran nitong Marcos. Kaya nga, I cannot, it's so clear to me that it's no longer just a political war. It's a Kasi si Kubuloy, isa lamang pong pinakamataas na pinuno sa KOJC. Pero talagang may-ari ng KOJC niyan ay mga miyembro. Di ba? spiritual war. You're waging a war against some of the best people I have ever known in my whole life. Their goodness, their kindness, their faithfulness to their beliefs, to the gospel of Jesus. No, talagang they have really embodied it. Quite the opposite of what came out now with the Catholic Church. No, from the CBCP themselves, they said that Marcos is not hindi, they will never ask for the ouster of Marcos kasi wala naman daw ginawa. So yan, can you imagine? Well, we can play it, Eric. Terrible. No, so, ang sinasabi ko sa aking mga kababayan, there's so many things that I want to say, but one of that is itong ginagawa ni Marcos sa Pilipinas, na ngayon ay very glaring example yung ginagawa niya sa panggigipit at pagnanakaw ng pinaghirapan ng isang kongregasyon na isang simbahan na napakabubuting mga tao, napakasisimple, na talagang, Agree. grabe, ako kasi Ayan po, no? Napanood po natin ang buong video at napakinggan natin ang balitaktakan ng bawat isa na si Mr. Eric Celis at si Ma'am Badoy. Di ba? Eto, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat.